Monica POV. Hindi ko pa halos malaman kung ano ang isusuot ko. I just settled for a short skirt again, and a red halter top. Summer naman kasi kaya mainit ang panahon, at baka madumihan lang din agad ang suot ko kung magpapantalon pa ako. Inayos ko ang sarili, at nagwisik ng pabango. Pinadulas ko ang relo sa pulsuhan ko, at dinampot na ang aking clutch bag. Ang bangkos ng mga papel, na pinakuha ko pa kay Adriano mula sa hotel, ay nailagay ko na sa loob ng sasakyan, handang-handa para pumunta sa rancho. Katulad ng sinabi ni Darius, hindi na ako pumunta pa sa planta. Dumiretso na lang ako sa rancho. Akala ko ay maghihintay pa ako sa kanya, dahil medyo napaaga yata ako, kaya naman nagulat ako noong paghinto ng sasakyan ko, ay natano ko na siya agad. One glance and I felt my heart skip. Hindi pa nga ako nakakalabas sa kotse, ay dumungaw na ako sa bintana at kumaway. Hi! Napalingon si Darius sa akin, at sinundan ng tingin ang pagdating ng sasakyan ko. Nasa labas siya at mukhang may ipinapasok na mga ani sa kamalig. Katulad kahapon, wala rin siyang suot na pang-itaas ngayon, at nangangislap ang katawan sa pawis. Darius's hair was slightly messy. Hindi ko mapigil ang mapatitig sa kanya, nang tumayo siya ng tuwid at anabangan ang pagbaba ko, bahagyang magkasalubong ang mga kilay. Pinatay ko na ang makina ng sasakyan ko, at agad na bumaba. Malayo pa lang ay naaga niya na agad ang tingin ko. He's really an attention magnet. Sa kahit anong lugar na puntahan niya, hindi pwedeng hindi siya mapapansin. Hey! Bati ko ulit nang lumapit na. Hindi katulad kahapon na naka-closed shoes ako, ngayon ay sandals ang suot ko. Siyempre, kung mahaba ang oras ng pagtayo ko, kailangan ay komportable ang mga paa ko. Ang aga mo yata. Hindi ganitong oras ang sinabi mo, Monica, bungad ni Darius, na hindi maalis ang tingin sa akin. Tumango ako, inaalis ang kaunting hiya. Pero wala naman talaga akong ganun. Ang boring kasi sa mansyon, kaya naisip kong agahan na lang ng kaunti ang pagpunta rito, at maghihintay na lang ako kung wala ka pa. Darius sighed and he continued what he was doing. Sinulyapan niya ang ayos ko, bago napailing na naman katulad kahapon. Tiningnan ko tuloy ang damit ko, dahil sa ginawa niya. What's wrong with my clothes, Darius? Is there a problem? Tanong ko. Baka kasi ay napapangitan siya sa suot ko, dahil kahapon niya pa ako tinitingnan ng ganoon. Is it badoy? Pero hindi ako kailanman nahuhuli sa fashion trends, kaya imposible namang badoy itong damit ko. Wala naman, tanging sagot ni Darius, at iniwas ang mga mata. Sinundan ko siya ng tingin, noong buhatin niya ang mga ani na ilalagay sa loob. Dahil sa pag-angat ng mga ito sa kanyang balikat, ay lumabas din ang mga muscles niya. He carried it effortlessly. Sumunod ako sa kanya nang pumasok siya sa loob ng kamalig. Pero parang kahapon mo pa kasi tinitingnan ng ganyan ang mga damit ko. Do they look ugly? Tanong ko. Pinagmasdan ko siyang inilalagay ang mga iyon ng maayos sa loob. Ang bango ni Darius, kahit napawisan. Kaya rin mataas ang kumpiyansa niyang mag-topless palagi, dahil maganda naman ang katawan niya. He has a body of a model. Since when did you start wearing clothes like that? Tanong ni Darius, at tumayo ng maayos. Tiningnan niya ako. Sa halip na mag-isip na ng isasagot, ay para pa akong nawala sa pag-iisip, nang masalubong ko ang mga mata niya. They're almost hypnotizing. Hanggang sa nilagpasan niya ako, saka lang nawala sa akin ang mga mata niya. Gumilid naman ako, at halos sumandal sa haligi ng kamalig. When I was in Manila. Patanong na sagot ko. Hindi na sumagot si Darius. Sinundan ko ulit siya ng tingin. Tumango na lang siya, kahit na hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. He's always so mysterious, so prim, so proper. Ang hirap-hirap niya talagang basahin. Hintayin mo ako. I'll just take a bath again, saad ni Darius, na ikinatanggaw ko. Katulad ng sinabi niya, ay naghintay ako sa may silungan, at naupo roon. Hindi naman nagtagal at bumalik na rin si Darius. Pagbalik niya ay nakasuot na siya ng malinis na t-shirt, at pinupunasan ang kanyang basang buhok. Napalunok ako na hindi mapigil ang hindi siya tingnan. God, I understand now, kung bakit noon pa man, ay baliw na sa kanya ang mga babae,
at grabe kung makasigaw sa kanyang pangalan, tuwing may race siya. Ano ang pinapagawa sa'yo? Naghatak si Darius ng upuan, at naupo sa tapat ko, tinutuyo niya pa rin ang buhok, gamit ang malinis na tuwalya. Lahat ng ito na tungkol sa kumpanya. Iba-iba at halo-halo, sagot ko na lang, at tinuon ang mga mata sa papel. Oh, mga nakaraang dokumento pa ito. Kailangan ba talaga? Tanong ni Darius, na may panunuya sa boses. Iniisip niya sigurong palusot ko lang ito, o mga bago kong pakulo. Iyon ang sinabi. Kung ganoon, magsimula na tayo, para makauwi ka na agad, sabi ni Darius, at dinampot ang isang papel. Gusto kong ngumuso, parang gustong-gusto niya na akong pauwiin. Sabi mo ay busy ka kapag nandito ka, at hindi ka lang nakaupo. Pagtatanong ko, sabay sulyap sa malawak na fence. Kung may gagawin ka naman, iwan mo lang ako rito. Lalapitan na lang kita kung may tanong ako. He glanced at me. Hahayaan ba kitang nakatayo magdamag? Napakurap ako. Nagsimula na rin siyang padaanan ng tingin ang mga papel. Just listen to me carefully, and don't think about anything else. Kapag hindi mo ito narinig, hindi ko na uulitin. Tumango ako at nagsimula na ring tingnan ang mga papel. Napag-isipan ko na ang iba roon, at nakalista na rin sa utak ko ang mga itatanong ko sa kanya. Noong nagpapaliwanag na si Darius, hindi ko mapigil ang titigan siya. Kulang na lang ay mga lumbabo ako, habang nakatingin ako sa kanya. Suddenly, I thought about him being inside a meeting room. Kung siya lang din ang namumuno sa meeting, baka hindi na ako antukin pa. Monica, are you listening? Tanong ni Darius, which snapped me back to reality. Kasasabi ko lang, makinig ka at huwag kung ano-ano ang isipin mo. Yes, nakikinig ako, sabi ko at tiningnan ang papel. Anong sinabi ko? Tanong ni Darius, na tila hinahamon ako. Hindi ako makasagot, pero syempre dahil mabilis naman akong mag-isip, ay napatingin ako sa paligid. Mabuti na lang at may mga ibon sa langit. May dumaang ibon. Kaya hindi ko masyadong narinig. Napailing-iling na lamang si Darius. Sa gitna ng pag-uusap namin, ay may dumating na tauhan dito sa rancho, kaya naman iniwan niya muna ako saglit. Nang mawala siya rito sa silungan, sinubukan ko namang abalahin ang sarili sa ginagawa ko, pero hindi ko mapigil ang hindi sila tanawin ng kausap niya. Noong umalis na ito, tumayo ako at lumapit kay Darius. Nanatili kasi siya roon sa may fence, at tinatali ang kabayong dala ng dumating. Are you done? Tanong ni Darius, noong makalapit ako na agad kong ikinilang. Just taking a break. Nahihilo na ako sa mga letra, sabi ko. Nag-utos na ako ng tanghalian. You should eat first. Tumango na lang ako, at tiningnan ang buong loob ng fence. By the way, how's the ranch going? Ayos lang, tipid na sagot ni Darius. New horses will arrive tomorrow. Oh, para sa breeding. Tanong ko. Tumango siya. Kaya sa mansyon ka na lang bukas, kung binabalak mong pumunta rito, sagot ni Darius. Napanguso naman ako. But I want to be here. Bawal ba? Napatingin siya sakin, hindi alam kung paano pa magre-react doon. You'll watch US breed horses. Yes. What's wrong with that? I used to watch them before. Kahit ang pagpapaanak sa mga kabayo. I once witnessed Shiloh, Caleb, and Killian do it. Sagot ko at sinuot ang aking shades, dahil sa tirek na araw. Pinag-cruise ko ang mga braso, at tiningnan ang mga marahang tumatakbo na kabayo, sa loob ng fence, malayang malaya. The place was so dreamy, that I can imagine those horses having wings. I want to learn how to do that, so I can take care of our horses. Tukoy ko sa mga kabayo namin sa mansyon ng mga Pimentel. Kahit iilan lang iyon, you're wild, ani Darius sabay haplos doon sa kabayo. Ngumisi lang ako. Why? Your girls don't like watching stuff like that. Nagsalubong ang mga kilay ni Darius. Napalang-iling siya ng kaunti. My girls. I don't have girls, Monica. Gusto ko mang mag-react doon, ay hindi ko pinahalata. Lalo pa at muli siyang nagsalita. At bakit hindi mo na sila tinatawag na kuya? Sumimangot ang kanyang mukha, at pomade ang boses niya. I don't feel like calling them like that anymore.
At nakausap ko si Shiloh, he was okay even if I don't want to address him kuya anymore. Si Caleb, tumawa lang, at si Killian, walang problema. Sa akin, may problema, ani Darius, na ikinalinggan ko sa kanya. He stared at me with dagger eyes. Call them kuya, Monica. It's just the appropriate way for you to address them. Bumuntong hininga ako, pero wala naman silang pakialam kung hindi na. Ikaw lang itong gustong magpatawag ng kuya. You know what, Darius? You should ask your parents, so they can give you a younger sibling. Savage na sagot ko. Marahas siyang huminga at gumawa ng kaunting ingay ang kabayo, nasasaktan yata sa haplos niya. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang tigas pa rin ng ulo mo, nilang ni Darius na sinabi. What have you been doing in Manila, for you to turn out like this? Like what? Nakalabi kong tanong. Hindi ko rin naman masasagot ang tanong na iyon, dahil una sa lahat, I've been a carefree student there. I bend rules the way I want. Iyon nga lang, hanga pa rin sa akin ang mga teachers ko, dahil nailalaban nila ako sa mga school competitions, at lagi pa ring outstanding ang performances ko. Have you been partying there? Tanong ni Darius. Napatigil ako at napatikhim. Unti-unting umayos ng tayo. It's normal, sagot ko kay Darius. Alcohol, drugs. He fired those questions. Napanganga ako, at marahas na tinanggal ang aking shades. Sinalubong ko ang mapangahas niyang tingin. Nahuli niya ang mga mata ko, at tiningnan ako pabalik. Excuse me, Darius. Mukha ba akong nagda-drugs? Asek ko. Mukhang may itatanong siya, pero pinigil niya ang sarili. I'm not taking drugs. Never once. Boyfriends? Tanong niya habang hindi pa umaalpas ang iritasyon ko sa nauna niyang mga tanong. Naiwan sa pagkakaparte ng mga lobby ko. Hindi ako nakasagot. Tinitigan niya ako, umangat ang mga kilay na naghihintay. I don't know what to say. Nakailang boyfriends na ako, pero lahat iyon ay laro-laro lamang. Experience. I was bored and they're just fun to be with. Nag-iwas ng tingin si Darius, at tinapos na ang pagtatali sa kabayo. See, you're wild, and a playgirl. Tapos ay naglakad na siya pabalik sa kamalig, iniwan akong halos laglag ang panga, sa mga akusasyon niya. Sa sumunod na araw, kahit sinabi ni Darius na may mahalagang gagawin sa rancho, ay pumunta pa rin ako. Paano ba kasi, tungkol na lang doon sa mga papel ang pinag-usapan namin, pagkatapos niya akong tanungin yun. I can't believe him. Kailan pa ako nagmukhang nagda-drugs? Mukha ba akong adik sa paningin niya? Pero, Senorita, baka makakagulo ka lang doon. Sabi ni Alda, nang malaman na kina Darius ang tungo ko. Hindi ako papayag na ganoon ang tingin niya sakin, Alda. I'm not a playgirl. I'm not cheap. Saad ko, at sinara na ang pinto ng sasakyan ko. Pagtapos kong sumakay, Senorita, sandali. Hindi na ako napigilan pa ni Alda, nang mapaandar ko na ang sasakyan. Dumiretso ako patungo sa rancho ng mga Escudero, sa pagkakataong ito ay nakapantalo na ako, at isang puting long sleeves. Nagkaputik ang sandals na suot ko kahapon, kaya naman sa pagkakataong ito, ay high heels ang suot ko. Confident naman ako, na kaya kong dalhin yun kaya walang problema. Hindi rin naman maulan kaya hindi maputik. Pagdating ko sa rancho, natanong ko na may mga tauhan na roon ngayon, marahil ay para sa mga gagawin ngayong araw. Hindi lang mga lalaki, dahil may nakita akong isang may edad na babae. Napunta agad sa direksyon ko ang atensyon nila, sa pagdating pa lang ng sasakyan ko. Nang mapatay ko ang makina, ay bumaba na ako, kaya mas lalo silang napatingin sa gawi ko. Sino iyon? Ang nangungwestyong tanong ng mga naroon. Hindi katulad kahapon, walang kahit anong estilo ang buhok ko. Hinayaan ko lamang ang mahaba, at maalon kong buhok na tanggayan ng preskong hangin, sa kabila ng tirek na araw. Nakita ko agad si Darius, na napapailing na nakatingin sa pagdating ng sasakyan ko, huwag niyang sabihing bitbit niya pa rin, ang kaparehong ekspresyon kahapon, na hindi ko alam kung ano talagang pinapanto. Does he really think I'm into drugs? Yes, I party a lot. At oo, umiinom din naman ako. At ang sigarilyo, isang beses lang.
Hindi ko na iyon inulit. Good morning po, bati ko sa mga naroon. Magandang umaga rin. Bati rin nila sabay ngiti sakin, hinihintay akong magpaliwanag kung sino ako. Kaya naman tiningnan ko si Darius. Si Monica, anak ng mga Pimentel, he introduced me. Gulat ang tingin nila sakin, pagtapos ay natutuwang nagsalita. Ito na pala ang yunakahihan ni na Don Agaton at Doña Caterina. Napakagandang dalaga naman pala. Ngumiti lang ako, kayo pala iyan, Senyorito, kailan pa kayo dumating dito? Mananatili na ba kayo rito sa El Amadeo? Tanong ng babae, at naglakad na kami palapit doon sa silungan. I smiled again. Opo, mag-e-enroll po ako sa Amadeo College, at may kasalukuyan pong inaayos sa mansyon, magalang na sagot ko. Talaga, ang anak kong lalaki ay scholar ng Amadeo, sabi nito. Ako nga pala si Teresita. Ate Sita na lang ang itawag mo sakin, Senyorita Monica. Sige po, Monica na lang po ang itawag niyo sakin, sabi ko. Nagtatrabaho po kayo rito sa rancho ng mga Escudero. Tumango si Ate Sita. Oo, hiha, pero mas madalas kami sa ilang taniman nila. Nakatira kami sa loob ng lupain ng mga Escudero. Sa corn plantation. Talaga po. Bahay niyo po pala ang natatanaw ko, kapag dumaraan ako roon, sabi ko na ikinatango ni Ate Sita. Siya, magsimula na tayo, para maaga na rin tayong matapos. Sabi ng ilan at nagsimula ng kunin ang mga kabayo roon sa fence. Nang maywan kami ni Darius, naabutan ko ang tingin niya sa damit ko. Umangat ng kaunti ang kanyang mga kilay, pero kalmado ang kanyang tingin. Mukhang maganda ang mood niya ngayong araw. Parang hindi masama ang loob. Hi, good morning. Bati ko agad sabay ngiti. I will prove myself to him, na hindi ako playgirl katulad ng iniisip niya, at lalong hindi ako nagdodroga. Napatingin ako sa kanyang ayos. Darius's polo shirt was hugging his body perfectly. Ang tangkad niya rin. And he has foreign features. May dugong banyaga ang mga Escudero, na mapapaisip ka na lang kung anong mahika ang mayroon ng jeans nila. There must be something in their blood, hindi lang kasi pisikal na anyo ang nakakaangat, pati na rin karisma nila. The way they talk, move, and associate with others, it's so mysterious. Good morning, tipid na sabi ni Darius, at tiningnan ang suot ko. Bakit ganyan ang damit mo? Unti-unting nawala ang ngiti ko. Pati ito ayaw niya rin. Ano bang gusto ng lalaking ito? Naubos kasi yung mga tops ko, kaya ito na lang muna, sabi ko sabay tingin sa long sleeves ko at pantalon. Kapag nakita ako ni na Joros at Katrina, na ganito ang ayos, siguradong pagtatawanan nila ako, at tatanungin kung ano ang nakain ko. Kaya mo naman palang magsuot ng ganyan, halos pabulong ni Darius na sinabi, na hindi ko gaanong narinig. What did you say, Darius? Nothing. Sabi ko marurumihan iyang puti mong damit, aniya, na ikinatingin ko sa puting-puti kong long sleeves. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin sila, yung natural mating ang ginagawa nila sa mga kabayo. Kailangan kasing bantayan iyon, para maiwasan ang injury, sa kahit sino sa mare at stallion. Humalukip-kap ako at habang suot ang aking shades, ay pinagmamasdan ko lang ang mga trabahador, na ginagawa ang kanilang trabaho. Pero hindi ko mapigilan na hindi tingnan si Darius. Nakatalikod siya mula sa gawi ko, magkakrus ang mga braso sa tapat ng dibdib, at kausap ang isang trabahador. They pulled one of the horses inside the fence. Hindi naman ito bagong eksena sakin. I'm into wildlife, at hindi ako maarte pagdating sa mga hayop, bagay na akala ng nakararami. Oo nga pala, Monica, may simpleng salo-salo sa bahay namin bukas. Late celebration ng graduation ng anak kong babae, galing pang Maynila. Baka may oras kang dumaan, pagbabalutan kita ng handa, sabi ni Ate Sita. Agad akong na-excite, sure po, pero simple lang ang handa namin, hiha. Nakakahiya, baka hindi mo magustuhan, medyo nahihiyang pahayag nito. Ayos lang po, pupunta po ako, pagtanggap ko sa Eniaya. Si Darius din po ba? Tumango si Ate Sita. Oo siguro, Monica, lalo na kung hindi busy si Darius. Malapit din kasi talaga yan sa amin. Talagang mabait itong si Darius.
Hindi tumitingin sa antas ng pamumuhay. Madaling makibagay. Mabuting tao talaga ang anak ni na Don Dante, at Doña Michelle, nakangiting sabi nito. Kaya sabi ko nga, napakaswerte ng mapapangasawa niyan. Napalingon ako kay Darius. Parang bumagsak ang mga balikat ko. Asawa, mag-aasawa na po kaya si Darius? Tanong ko kay Ate Sita. Umakto itong nag-iisip. Masyado kasing pribado si Darius sa bagay na, yan, hiha. Kaya hindi ko rin sigurado. Pero dapat talaga ay mag-asawa na siya. Hindi niya na dapat paabutin pa kapag 30 na siya. Bakit naman po hindi? Napapalunok kong tanong. Kapag 30 na siya, I'll be 23, siguradong graduate na ako. Ang alam ko sa mga eskodero, bata pa lang ang mga iyan, ay may natitipuhan na ang mga magulang nila, sabi ni Ate Sita. Hindi ko tuloy namalayan, na tapos na ang pagmimilagro ng mga kabayo. Namalayan ko na lang, na nagpapalam na sina Ate Sita, at ang ilan sa mga trabahador, habang ang ilan ay may gagawin pa rito. Pinaalala ni Ate Sita kay Darius, ang sinasabing kaunting handaan sa kanilang bahay. Tumango naman si Darius, at sinabing pupunta siya roon. Nagsimula na ang ilang mga trabahador, na paliguan ang ilang kabayong nasa loob ng fence, kaya naman kinuha ko na ang pagkakataon na lumapit sa kinaroroonan nila. Darius, I want to try your horses, kahit iyon lang na kulay puti, sabi ko sabay turo sa isang kabayo. Nako, hiha, mailap ang kabayong iyan, pero iyan nga ang pinakamaganda at nakakakuha ng atensyon dito, sabi ng isang tauhan. Binalingan ko si Darius. Dahil matangkad siya ay kailangan ko pang tumangala. Halos kapantay lang ng noo ko ang bandang labi niya. Hindi pwede, sabi ni Darius habang magkakross ang mga braso, at tinatanaw ang malawak nilang lupain. Sumimangot naman ako, but I know how to ride horses. This is my father's expertise, humahalukip-kap kong sinabi. At kaya kong ang gamitin ang mga kabayo, sa kwadra namin. Mas mailap ang mga iyon. Tumawa at ngumiti na lamang ang trabahador, na nagpaalam na muna, kaya naiwan kaming dalawa ni Darius. Tiningnan niya ako, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Si Don Agaton ang marunong, hindi ikaw. Marunong din ako. Please, Darius. Isang beses lang. No, muntik ka nang mahulog sa ganyan noon, kaya hindi pwede, he answered firmly. What the? Natatandaan niya pa, yun. Hey, that was before. I was super young. At ngayon, marunong na talaga ako. Sabi ko, payagan mo na, Darius, mukhang ngayon na lang ulit narito sa El Amadeo, ang anak ni na Don Agaton, sabi ng isang trabahador, na ikinangiti ko. Natatawa ito sa min. Darius scratched his temple, bago siya naliling na tumingin sakin. Napayes ako sa aking isipan, nang sa huli, napapayag din siya. Thank you, Mang Ador. Masayang sabi ko, na ikinatawa lamang nito, pati na rin ng ibang tauhan. Pinuntahan namin ang puting kabayo na gusto ko. Ang lawak-lawak nitong loob ng fence, kaya naman napalayo talaga kami sa mga trabahador, na nagpapaligaw ng mga kabayo. This one, I like it. Sabi ko sabay turo sa puting nagustuhan. Try it once. Pagtapos ay bumaba ka na, naniniguradong sabi ni Darius. Don't try to fool me, Monica. I won't, nakangising sabi ko. Alam mo, kung isa ka sa mga schoolmates ko, ang ibabansag namin sa iyo ay Mr. Songet. Kapag pag-uusapan ka namin ng palihim, iyon ang codename mo. Saad ko sa kanya, habang inaalis ang suot kong long sleeves. Sa ilalim kasi nito, ay ang spaghetti strap kong panloob. Siyempre, kailangan ay makagalaw ako ng maayos sa ibabaw ng kabayo. What are you doing? Tanong ni Darius, habang inaalis ko ang butones ng aking damit. Why? Naguguluhan kong sinabi. Marurumihan ang damit ko, kaya kailangan ko munang all-sin. No, keep your shirt on. Si Darius pa mismo ang lumapit sakin, at binalik sa mga balikat ko ang damit. Napanguso ako. Sa huli, binutones ko na lamang ito pabalik. Halos gumalaw ang kanyang panga sa mga pinaggagawa ko. Keep that on. Kung hindi ay huwag ka ng mga bayo. Nanlaki ang mga mata ko. Pinakita ko sa kanya ang nasuot ko ng damit. Okay, kalma. Heto na nga, oh. Sabi ko at napanguso. Ang songgit niya talaga.
Sa iba ay hindi naman. Darius stared at me, kulang na lang ay tanungin si Daddy, kung anong pinakain sa akin noong bata ako. You're such a pain in the ass, ani Darius. Hahanap pa sana ako ng mounting block, para makasakay sa ibabaw ng kabayo, pero siya na mismo ang umalalay sakin, hanggang sa makasampa ako rito. My cheeks flushed and he didn't mind. Napanguso tuloy ako, nang makasampa sa ibabaw ng puting kabayo, at agad na kumapit sa tali nito. Tinangay agad ng malakas na hangin ang aking buhok. I bit my lip as the green field blessed my eyes. Namangha agad ako sa ganda nito. Gumalaw na agad ang kabayo. Napatingin ako kay Darius, na tila ayaw pa akong palayuan, pero sa huli, binitawan niya na lang din ang tali nito, at hinayaan ako sa gusto ko. I maneuvered the horse carefully. Sa una ay pinapalakad ko lang ito. Nanataling nakatayo si Darius malapit sa fence. He puts his hands on hips, stressing about me on top of the horse. That's enough, sabi niya, nang nagsisimula ko ng pabilisin ang takbo nitong kabayo. Monica, come on, Darius. Don't be such a KJ. Kung gusto mo, mag-race pa tayo. Sabi ko at ngumingisi pa. Ginalaw ko ang aking ulo, para mawala ang mga hibla ng buhok, na humaharang sa mukha ko, dahil sa malakas na hangin. I smirked when I caught Darius's dagger stares. Kinindatan ko siya, noong dumaan sa kanyang pwesto. It feels nice up here, I said happily. Habang nagsasaya ako rito, nakatayo lang siya roon, at pinagmamasdan ako. Napapailing lamang siya. Ang magandang mga mata, ay pinanliliitan ako. His jaw moved, habang tinatangay ng mabining hangin, ang hibla ng kanyang buhok. The truth about Darius Escudero. He looks like a young Hollywood actor in the 90s. He looks devastatingly handsome. Get down now, Monica, sabi ni Darius. Nang dumaan akong malapit sa kanya, mukhang kanina pa siya tensyonado, dahil sa ginagawa kong pagpapatakbo sa kabayo. Hala, is he mad now? Dahil tuloy roon, hindi ko agad nakabig ang tali ng kabayo. Nakahinto na ako malapit kay Darius, pero na out of balance ako, sa biglang galaw ng kabayo, dahilan para mahulog ako rito. My heart skipped an intense beat. Nabitawan ko ang tali, hanggang sa literal kong naramdaman ang pagkakaiwan ng kaluluwa ko sa ere. I screamed with all my heart. Napapikit na lang ako, at hinintay na tumilapon papunta sa damuhan, at maging kaysa ang lupa. Monica, pati mga trabahador ay nagsinghapan, dahil sa nasaksihan sa direksyon namin. Bago pa ako bumagsak sa damuhan, ay nasalo na ako ni Darius. He caught my back, kaya naman hindi tumama sa lupa ang likod at ulo ko. He almost outbalanced himself, too. Naging malikot bigla ang kabayo, at gumawa ng ingay kasabay ng pagkakasalo sa akin ni Darius. Halos hindi pa rin ako makadilat, at ang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa nangyari. Monica, his voice was like a thunder. Napunta pa rin ako sa lupa, pero hindi masakit ang pagbagsak ko dahil sa alalay niya. Pero ang malakas niyang mga braso at kamay, matigas pa rin. It still hurts. Monica, Darius, tawag ng mga trabahador na dumalo sa amin. Nadumihan ang damit ko, at nagkalupa. Ang puting long sleeves ko. Pati na rin ang pantalon ko. At ang heels ko, nagkaroon ng putik sa gilid. Ayos lang kayo, Señorita Monica? Tanong ng isang trabahador. Agad akong tumango, kahit wala pa ring tigil ang kalabog ng dibdib ko. Napatingin ako sa mga kamay kong napuno ng lupa. Dahil na rin sa mga paa ng kabayo, na naglilikot sa lupa ay natalsikan pa ako lalo. Nahirapan akong makatayo, dahil na rin sa heels ko. Tinulungan nila ako. Bago pa magsalita muli ang isa sa mga trabahador, ay binuhat na ako ni Darius, kaya lahat sila ay natahimik, pati na rin ako. Halos hindi ako kumapit kay Darius, when he carried me effortlessly palabas sa fence. He was clenching his jaw and he was mad. Nakatingin ako sa mga kamay kong punong-puno ng lupa. Maging si Mang Ador na pumayag kanina, ay napakamot na lamang sa ulo. Oh, dear, patay tayo, Mang Ador. At dito na po nagtatapos, ang 11 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.